Masayang bati po sa inyo. Isa po akong probinsyano. Tawagin niyo akong Peter. Hindi ko po yan tunay na pangalan. Paborito ko lang talaga yung pelikulang pinagbibidahan yan. Yung may gagamba. Pero ito pong kwento na ibabahagi ko sa inyo ay tunay. Totoong nangyari at naging karanasan namin ng Lola Lourdes ko, ang nanay ng papa ko. Laking lola po ako. Hindi po ako unang apo at hindi din solo. Meron din naman akong mga magulang. Nasanay lang talaga ako na laging kay lola ang takbo, lalo na kapag napapagalitan ako sa amin. Hanggang sa nung namatay nga ang lolo ko, ay tuluyan na akong pinapisan nila mama at papa kay lola. Kasi kawawa naman daw nang wala kasama sa bahay. Malakas pa naman si Lola Lourdes. Katunayan ay siya pa nga ang nangangahoy at nagsisibak ng mga ito. Pinapatulong lang niya ako pero ayaw niyang mawalan ng gagawin. Manghihina raw siya. Kaya ako naman, hinahayaan ko na lang kung ano ang gusto niyang gawin. Basta lagi ko na lang siyang tinutulungan. Dahil araw-araw nga kami magkasama ni Lola, kabisadong-kabisado ko na ang ugali niya at mga gawi. Mula paggising sa umaga hanggang sa pagtulog. Para sa akin, perpekto na ang lola ko kung mga lola rin lang ang pag-uusapan. Kahit pa sabihin nilang walang perpektong tao sa mundo. Sobrang bait niya at maalaga. Hindi ko akalain na sa likod ng kabaitan ni Lola, meron din pala siyang lihim na iniingatan at yun ang ikukwento ko sa inyo. Isang madilim na lihim na ayaw na sana niyang balikan, pero parang tadhana na ang nagsabi sa kanya na gawin ulit ang mga bagay na gusto na niyang kalimutan. Dahil sa sobrang lapit namin ni Lola Lourdes sa isa't isa, kaya madalas niya akong nakukwentuhan ng mga nakaraan niya. At ako naman, mahilig makinig sa mga horror stories, kaya naisipan ko talagang ipadala ito. Lalo pa at naging bahagi rin ako nito. Siya nga pala, hindi rin tunay na pangalan ng lola ko ang Lourdes. Ayoko naman kasi na makaladkad siya sa ibang tao dahil sa karanasan naming ito. Basta ang tunay na pangyayari ang ibabahagi ko sa inyo na nagsimula noong matutunan ni Lola ang kapangyarihang itim mula sa nanay niya. Ang edad ni Lola noon ay 14 pa lang daw. Nagtataka siya kung bakit paruot pa rito ang mga tao sa bahay nila. Pumapasok sa loob ng bakanting silid nila. Tapos maya-maya lalabas at meron namang papalit na iba. Ganoon daw ang sistema. Ang nanay niya ang kumakausap sa loob, tapos ang tatay naman niya ang nag-aasikaso sa mga taong hindi pa nakakapasok. Nang tanungin niya ang nanay niya tungkol dito, ang sabi ay may kakayahan daw itong manggamot at yun ang dahilan kung bakit laging maraming tao sa kanila. Napaisip ulit siya dahil hindi naman doktor ang nanay niya. Paano ito makakapanggamot? Ang tatay niya ang sumagot. Ang sabi, malalaman daw ni Lola ang lahat dahil siya lang naman daw ang magmamana ng mga kaalaman at kapangyarihan ng nanay niya dahil siya lang ang nag-iisang anak na babae. Nung edad 16 nga ni Lola, ay noon unti-unting ipinaliwanag sa kanya ng nanay niya ang tungkol sa mga gawain nito. Hindi lang pala ito basta nang gagamot, kundi gumagamit din ito ng kapangyarihang itim. Kapalit ang mga ibinabayad na pera ng mga taong natutulungan nito. Sa madaling salita, gawain din ito ang mangulam at doon daw ito higit na kumikita
dahil mas mahal ang kabayaran sa pangungulam kaysa sa manggamot ng mga simpleng karamdaman ng mga taong walang pambayad sa tunay na doktor. Ayaw daw ni Lola na matutuhan ang ganoong gawain nung una. Dahil siyempre, natatakot siya. Alam naman daw niya na masama yun. Kaso pinilit siya ng nanay niya. Wala raw itong mapagsasalinan ng mga nalalaman nito kung hindi sa kanya. Nung araw, kapag sinabi ng magulang ay sinusunod talaga ng anak. Hindi pwedeng tumanggi o mga tuwiran. Kapag sinubukan mo itong gawin, sigurado magkakagulo kayo sa pamilya. Ganon nga ang nangyari kina Lola. Nung unang beses na tumanggi siya, ay pinagkaisahan siya ng mga magulang at mga kapatid. Hindi pa nga raw siya pinakain ng isang buong araw bilang parusa, kaya napilitan siya na tanggapin ang mga ipinamamanang yun ng kanyang ina kahit ayaw niya. Pero habang itinuturo na ito sa kanya ng nanay niya, pakiramdam daw niya, naging interesado na rin siya bigla. Ang unang kliyente niya ay kamag-anak mismo nila. Tiyahin niya na gustong magpakulam nang nakaaway nito sa palengke. Sa nanay niya ito nagpapagawa ng kulam. Ang hindi nito alam ay ipinasa sa kanya ng nanay niya para masubukan kung kaya na niya. Hangang-hanga raw noon ang nanay niya. Kahit unang beses pa lang niyang gawin yun, pero mukhang sanay na siya. Pulido ang pagkakabigkas niya ng mga kailangang bigkasin at talaga namang hindi siya pumalpak tulad ng inaasahan ng nanay niya. Ang nanay niya kasi nung unang beses mangulam ay pumalpak daw ito, pero siya hindi. Kaya sabi ng nanay niya sa kanya, magiging isang mahusay siyang mangkukulam na higit dito balang araw. Hindi naman gusto ni Lola na sumikat sa pangungulam, pero sa paglipas ng panahon ay ito na talaga ang naging gawain niya. At marami ang nakakakilala sa kanya sa lugar nila bilang isang mangkukulam, kahit pa ang gawaing ito ay patago. Una ko namang natuklasan ang gawaing ito ni Lola Lourdes nung minsang mapauwi ako nang wala sa oras galing sa eskwela dahil sumakit ang tiyan ko. Sabi ng teacher ko, umuwi na raw muna ako para makapagpatingin. Sa eskwelahan kasi namin sa probinsya ay wala kaming klinik na pwedeng mag-check sa amin pag masama ang pakiramdam. Pagdating ko sa bahay namin, hindi nakasara ang pinto, pero wala si Lola sa sala. Lola Lourdes? Walang sumasagot noon. Kaya nagtaka ako. Asan kaya yun? Baka tulog. Nagsisiesta nga pala yun pagtanghali. Nag-alala ako kasi hindi naman nakakalimutang isara ni Lola ang pinto kapag nagsisiesta siya. Pumasok na ako sa kwarto ko. Ang balak ko ay magpalit muna ng damit. Tapos gigisingin ko si Lola para makahingi ako ng pambili ng gamot sa tiyan o kaya magpapahid ako ng kanyang langis. Nang bigla ay makarinig ako ng mahinang boses mula sa kabilang silid. Sa silid ni Lola. Idinikit ko ang tenga ko sa dingding. Parang ang may bumubulong. Hindi ko muna inalis ang tenga ko. Pinakinggan kong mabuti. Kaso, hindi ko naman maintindihan. Pero alam kong boses ni Lola yun. Ang ginawa ko, yung maliit na butas sa dingding ay sinundot-sundot ko ng ballpen
para mas lumaki ng konti at makita ko kung anong nangyayari sa loob ng silid ni Lola. Baka kasi kung napapaano na siya. Nung medyo malaki na nga ang butas, nakasya na ang isang mata ko para makita ang loob, ay sumilip na ako. Nagulat ako sa aking nakita. May hawak na aklat si Lola. Unang tingin ko, itim na Biblia. Ganon kakapal. Pero hindi pala Biblia yun. Akala ko lang nung una. Tapos may nakatirik na kandilang itim. Siyempre, may sindi yun. Bukod doon, meron din siyang maliit na tela na korteng tao. Ito yung tradisyonal na tinatawag nilang manika ng mangkukulam. Hindi naman siya mukhang manika talaga. Yari lang din kasi sa pinagtagpi-tagping tela na hugis tao, kaya siguro nasabing manika. Ewan ko rin, basta yun ang pagkakaintindi ko. Kung may iba pang ibig sabihin yun, hindi ko na alam. Sa harap ni Lola, may isang larawan. Hindi ko lang makita kung babae o lalaki ang nasa larawan kasi hindi na abot ng paningin ko. Basta alam ko, larawan yun ng tao. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko noon habang pinapanood ko si Lola ng palihim. Kinikilabutan ako pero hindi naman ako natatakot. Patuloy sa pagbigkas ng mga salita si Lola, hawak pa rin yung itim na aklat. Maya-maya ay kinuha niya ang kandilang itim at pinatakan yung larawan. Maraming patak. Bawat patak may binibigkas siya. Maya-maya ulit tinigilan na niya. Tapos binitawan na rin niya ang aklat. Ang dinampot naman niya ay yung manika nga. Kumuha siya ng karayom sa lalagyanan niya. Ang akala ko, itutusok na niya sa manika tulad ng mga napapanood ko. Pero hindi. Ang ginawa niya, dinidikit lang niya yung dulo ng karayom sa manika. Pero hindi niya binabaon. Tapos nagbibilang siya. Hinarap at itinalikod niya ang manika. Ganoon lang ang ginagawa niya. Hindi ko alam kung binibilang ba niya kung ilang tusok ang gagawin niya o ano. Tapos bigla siyang huminto sa ginagawa na para bang nakikiramdam. Kinabahan ako kasi baka naramdaman niya ang presensya ko sa butas ng dingding, kaya umalis ako sa pagkakasilip. Tapos tinakpan ko ng damit yung butas. May pako sa tapat ng butas, kaya isinabit ko doon ang hinubad kong damit. Sigurado akong mapapagalitan ako ni Lola kapag nalaman niyang sinisilip ko siya. Kaya hindi na ako ulit sumilip. Pero hindi na ako mapalagay sa nakita ko. Alam kong ang ginagawa ni Lola ay isang pangungulam. Kung bakit niya yun ginagawa at sino ang kinukulam niya ay wala akong ideyang. Yung pananakit ng tiyan ko, bigla na lang nawala dahil yata sa nerbiyos. Hindi ko alam kung ilang minuto akong nakatulala noon kakaisip sa nakita ko. Nagulat pa si Lola paglabas niya ng silid nang madatnan niya ako sa lamesa. Kumakain ako ng bahaw at yung natirang tilapia na ulam namin. Tanong niya, bakit daw ang aga kong umuwi? Sumakit kasi ang tiyan ko kanina, Lola. Kaya po pinauwi na ako ng teacher namin. Pero okay na po ako ngayon. Nagugutom lang pala ako. Si Lola naman ang naisip kong tanungin. Sinubukan ko kung magsasabi siya sa akin ng totoo. La,
Narinig ko na parang may kausap ka sa kwarto mo. Ano po ba yung narinig ko, La? Hindi agad nakaimik si Lola Lourdes. Pero sabi niya, wala raw yun. Umidlip daw kasi siya at baka nananaginip lang siya. Yun ang unang beses na alam kong nagsinungaling sa akin si Lola. Hindi ko na siya pinilit magsabi sa akin ng totoo. Sa isip ko, baka humahanap lang din siya ng tiyempo o baka wala talaga siyang balak sabihin sa akin ang lihim na gawain niya. Kaya lang, hindi ko maiwasan na hindi mag-alala dahil alam kong mali ang ginagawa niya. Pero binigyan ko pa ng pagkakataon si Lola. Naghintay ako kung kailan niya yon ipagtatapat sa akin. Hanggang isang araw, habang nagkukwentuhan kami sa almusal, ay nagbanggit ako ng bagay na may kinalaman doon. La, ang sarap ng almusal natin ngayon ah. Sinangag at tuyo. Paborito rin ito ng lola ng kaklase ko. Kaso, umalis na raw sa kanila. Tinanong ako ni Lola kung bakit. Kasi po, natuklasan ng apo niya na mangkukulam daw ang lola niya. Sinumbong sa mama niya, ayun, nagalit ang mama niya. Pinauwi yung lola niya sa talagang bahay nito. Pero ako La, kung malaman ko na mangkukulam ka, hindi kita paalisin. Una syempre, mahal kita. Lola kita eh. Pangalawa, bahay mo to eh. Sabay tawa ko pa. Pagkasabi ko nun, tiningnan ako ni Lola ng makahulugan. Napatigil ako sa pagtawa at medyo nakaramdam ako ng takot. La, ba't ganyan po ang tingin mo sa akin? May nasabi po ba akong hindi nyo nagustuhan? Hindi ako sinagot ni Lola Lourdes. Sa halip ay tumayo ito at sabi lang na hugasan ko ang mga plato pagkatapos kong kumain. Tapos pumasok na ito sa kanyang silid. Dahil hindi ko naman mapapaamin si Lola Lourdes sa ginagawa niya, kaya hinayaan ko na lang. Hindi naman nagbago ang pakitungo niya sa akin. Ganun pa rin naman siya kabait at kaalaga. Makalipas ang ilang buwan, nagkaroon kami ng bagong kapitbahay. Yung kapitbahay namin, maganda, sexy na dalaga. Sa ayos nito, kahit sa unang tingin pa lang, masasabi ko na kaagad na isa siyang modernong babae. Mukha ring may edad siya sa akin. Hindi ako mahilig makipagkilala. Hindi rin naman ako mahiyain. Wala lang. Basta tahimik lang talaga akong tao. Hindi ko inaasahan noon na lalapitan ako ng dalagang yun para siya mismo ang makipagkilala sa akin. Galing ako noon sa pangangahoy. Ako lang mag-isa kasi naglalaba si Lola. Bago ako makapasok sa bakuran namin ay hinarang na ako nung babae. Sinabi agad niya ang pangalan niya tapos tinanong ang sa akin. Hindi agad ako nakakibo. Hindi kasi ako sanay sa ganoon. Ang mga kilala at kaibigan kong dalaga noon kalimitan malalamya at mainhin kumilos. Pero naiiba siya. Itago na lang natin siya sa pangalang Laika. Ayoko namang mapahiya siya, kaya't sinabi ko rin ang pangalan ko. Ibinaba ko muna ang mga pasan kong kahoy, tapos pinunas ko sa damit ko ang kamay ko. Nakakahiya kasi marumi. Inaabot niya ang kamay niya para makipagkamay. Yun ang naging simula ng madalas na naming pagkukwentuhan. Sa totoo lang po, sinubukan ko pa siyang iwasan. Hindi ko naman siya gusto eh. Parang nararamdaman ko na noon na interesado siya sa akin. Kaya lang,
Talagang kumakatok siya sa bahay para ayain ako na magkwentuhan daw kami. Minsan nga, nagdadahilan na lang ako. Laika, masama ang pakiramdam ko eh. Sa ibang araw na lang tayo magkwentuhan. Kapag ganun, mukha namang hindi siya nalulungkot. Pero hindi ko akalain na kapag ganoon pala ang dahilan ko, lalo pa siyang magkakaroon ng paraan na bisitahin ako. Ilang oras lang ang nakalipas mula nang sabihin kong masama ang pakiramdam ko, ayan na naman siya. Kumakatok na naman at nang pagbuksan ko ng pinto ay meron na siyang dalang isang tasa ng lugaw. Siya raw mismo ang nagluto. Mainam daw yun para sa mga may sakit na gaya ko. Hindi na ako nakatanggi kahit wala naman talaga akong sakit. Sasalatin pa nga niya ang liig ko kung mainit. Naiiwas ko lang. Ano ka ba, Laika? Di mo na kailangan gawin yan. Tapos nun, lagi pa rin niya akong binibisita. Sinabihan na nga ako ni Lola na mag-ingat daw ako sa dalagang yun. Baka raw mapikot ako. Halatang halata raw sa kilos nito na gustong gusto ako. Kung nakikipagkaibigan lang daw ako, kailangan ko raw yung linawin para matapos agad at hindi magkaroon ng problema sa hinaharap. Naisip ko, tama si Lola. Kaya sa susunod na pag-uusap namin ni Laika ay lilinawin ko na sa kanya na hanggang pagkakaibigan lang kami. Yun talaga ang balak ko. Kinabukasan nga lang, nagpunta na naman sa amin si Laika. May dalang isang buwig ng saging. Namitas raw kasi ang kapitbahay namin sa likod. Nanghingi raw siya. Hindi naman mahilig sa saging ang kanyang tiyahin na tanging kasama niya sa bahay, kaya naisipan daw niyang ibigay sa amin. Siyempre nagpasalamat ako. Kinakabahan ako nun. Hindi ko alam kung paano uumpisahang sabihin sa kanya yung balak kong sabihin. Habang patuloy siya sa pagdaldal, ako naman nag-iipon ng lakas ng loob na sabihin kung ano lang ang turing ko sa kanya. Pero bago ko pa masabi yun, naunahan na niya ako. Diretso niyang sinabi sa akin na gusto raw niya akong maging nobyo. Sana raw pumayag ako. Nanlaki ang mata ko noon sa pagkabigla. Napalunok ako. Lalo pa akong ninerbiyos nang umusod siya sa tabi ko at sabi, sana raw wag ko siyang biguin. Bibigyan daw niya ako ng hanggang bukas para sagutin ang kahilingan niya. Tapos noon, umalis na siya. Ako naman ang naiwang tulala. Hindi naman kasi ako kagapuhan para may magandang babae na magtapat sa akin ng pagtingin niya, kaya sobrang nabigla talaga ako. Kinaumagahan nang magpunta ako sa kakahuyan para mangahoy. Nadaanan ko si Laika at nagpilit siyang sumama sa akin. Tutulungan daw niya akong mangahoy. Sa isip-isip ko, baka ito na rin ang tamang pagkakataon na masabi ko sa kanya yung nararamdaman ko para sa kanya, na hanggang kaibigan lang talaga. Kaso, nung nangangahoy na kami, ayan na naman. Hindi ko na naman alam kung paano ko sisimulang sabihin. Hindi pa naman niya ulit binabanggit yung nasabi niya kahapon. Maya-maya, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sa pagkabigla namin pareho ay hindi namin alam kung saan kami tatakbo para sumilong. Nakita ko yung bakanting kubo ni Mang Pidyong sa di kalayuan
Si Mang Pidyong ang dati naming kapitbahay na namatay na. Tapos yung kubo na yun, pinabayaan na ng mga anak niya na nasa Maynila na. Kung sa bagay, maliit lang naman at giray-giray na rin ang kubo. Tinutubuan na ng mga ligaw na halaman sa loob. Pero pwede pa namang masilungan kapag ganoong biglaan ang ulan. Pati ang mga pinangahoy ko, sinilong ko na rin doon. Laika, dito na muna tayo magpatila ng ulan. Sabi ko sa kanya. Ngumiti siya ng pagkatamis-tamis, tapos tiningnan niya ako ng makahulugan. Wag mo na nga akong tingnan ng ganyan. Naiilang kong sabi. Pero hindi pa rin niya inalis ang tingin niya. Naisip ko na sabihin na sa kanya ang gusto kong sabihin. Na hindi niya ako pwedeng maging nobyo dahil wala naman akong nararamdaman sa kanya. Na tulad ng nararamdaman niya sa akin. Habang bumubuelo ako na sabihin sa kanya yun, ay bigla na lang niyang inilapit ang mukha sa akin at inilapat ang labi niya sa labi ko. Aaminin kong hindi na ako nakapalag sa ginawa niya. Sa halip ay nadala ako. Yun ang una kong halik at natangay talaga ako. Lalo na nang maramdaman kong gumapang ang kamay niya sa katawan ko pababa. Hindi ko na lang ididetalye ang nangyari. Basta alam niyo na ang kasunod nun. Sa madaling salita ay nangyari ang hindi dapat mangyari sa amin sa loob ng abandonadong kubo na yun ni Mang Pidyong habang umuulan. Hindi ko na alintana kung nandoon man ang multo ni Mang Pidyong at nanonood sa amin. Basta pareho kaming nadarang nung mga sandaling yun. Tuluyan ko nang nakalimutan yung dapat kong sabihin sa kanya. Wala akong kamalay-malay na ang pagkakamaling yun ang magiging mitsa ng malagim na pangyayari sa hinaharap naming dalawa. Nung gabing yun, hindi na ako dinalaw ng antok. Naiisip ko yung nangyari sa amin ni Laika sa kubo. Hindi ko alam kung magsusorry ba ako sa kanya bukas o hahayaan ko na lang kung ano ang susunod na mangyayari sa amin. Hindi nga ako makapaniwala na para bang dahil lang sa nangyaring yun, nag-iba ang damdamin ko kay Laika. Parang gusto ko na siya agad. Ang inaasahan ko ay mas magiging mabuti pa ang samahan namin. Pero nagkamali ako. Hindi siya nagpakita sa akin nung sumunod na mga araw. La, ano pong ibig niyo sabihin? Napatanong ako agad kay Lola Lourdes nang sabihin niya sa akin na nakasalubong niya si Laika na may kasamang ibang lalaki at nakaakbay pa raw nga. Dahil doon, nawalan ako ng gana. Yung umuusbong ko na sanang pagtingin kay Laika ay napalitan ng ewan ko kung inis lang yun o galit o baka selos. Hindi na siya nagparamdam o nagpakita man lang sa akin. Akala ko nga talaga ay wala na. Balik ako sa dating gawi ng buhay ko. Pero nagulat ako isang araw. Nadatnan ko si Lola na kausap ang tiyahin ni Laika sa sala namin. Galing ako sa school nun. Sabay silang napatingin sa akin pagpasok ko sa pintuan. Bakit po? Pinaupo ako ni Lola sa tabi niya at diretsong sinabi na nagdadalang tao raw si Laika at ako ang ama. Nabigla ako. Isang beses lang may nangyari sa amin tapos may iba na agad siya. Kaya duda ako kung ako ba talaga
ang ama. Nung nakaalis na ang tiyahin ni Laika, kinausap ako ni Lola Lourdes ng masinsinan. Tinanong niya kung totoo bang may nangyari sa amin at kung mahal ko raw ba si Laika. Hindi agad ako makasagot, pero wala rin naman akong magagawa kaya umamin na ako. Formal lang ang mukha ni Lola. Hindi ko mabasa kung nagagalit ba siya o tinatanggap na lang niya yung sitwasyon. Sabi niya, kailangan ko raw panagutan ang ginawa ko. Tumanggi ako. Sabi ko, papanagutan ko yun kung ako lang ang lalaki sa buhay ni Laika. Pero meron pang iba, kaya hindi ako nakakasiguro kung may dapat ba talaga akong panagutan. Isa pa, alam kong hindi rin ako ang nakauna sa kanya. Hindi na ako pinilit ng lola ko. Hindi niya talaga ugali yun na pilitin ako sa isang bagay na alam niyang ayaw ko. Sa kabila nun, gusto ko pa ring makausap si Laika tungkol doon. Gusto kong linawin sa kanya ang nangyari sa amin. Kaso, ayaw ipakausap sa akin ng tiyahin niya si Laika. Sa halip, nagulat na naman ako nang may kumatok sa aming pulis. Idinedemanda na pala ako ng tiyahin ni Laika. Nakialam na pati ang mga magulang ko. Iba ang reaksyon nila sa naging reaksyon ng lola ko. Galit na galit sila at naniniwala silang may dapat nga akong panagutan. Yung panahon na yun, talagang nakaramdam ako ng depresyon. Sa kauna-unahang pagkakataon ay umiyak ako sa lola ko na tanging kakampi ko. Yung pagkakataon na yun, doon niya sinabi sa akin na susubukan niyang kumbinsihin ang tiyahin ni Laika na makipag-ayos na lang. Pero kung hindi raw ito makikipag-ayos, ay mapipilitan siyang gamitan ito ng kapangyarihang itim niya para matapos na raw ang problema ko. Natigilan ako sa sinabi ni Lola. Kapangyarihang itim? Tumango si Lola. May kaalaman daw siya sa pangungulam at kapag wala na siyang mapagpipilian para solusyonan ang problema ko, ay handa siyang gawin yun para sa akin. Ayaw daw niyang makita ako na nalulugmok sa problema. Ang gusto raw niya ay makita akong masaya habang nag-aaral. Parang nakonsensya tuloy ako sa sinabi ni Lola. Pumayag ngang makipag-ayos ang tiyahin ni Laika, pero ang nais naman ay magbayad kami ni Lola ng malaking halaga. Hindi ko nalang babanggitin kung magkano ang hinihingi nila. Basta medyo may kalakihan. Saan naman kami kukuha nun? Ang mama at papa ko ay parehong may trabaho, pero ayaw nilang makialam sa problema ko. Ang gusto nilang mangyari ay panagutan ko si Laika. Ayoko talaga. Masisira ang pag-aaral ko at ayoko na talaga kay Laika. Sabi ni Lola, wag na raw akong mag-alala. Siya na ang bahala. La, masama ang gagawin mo. Baka kasi kung anong mangyari, baka mas lumala pa ang problema. Hindi na kumibo si Lola. Tinapik na lang ako sa balikat at sabing matulog na ako. Pumasok na ako sa kwarto pero hindi ako makatulog. Iniisip ko na siguradong kukulamin na ni Lola ang tiyahin ni Laika. Bumangon ako. Tapos sumilip ulit ako sa butas sa dingding na ginawa ko noon. Pagsilip ko, wala si Lola sa silid niya, kaya napakunot noo ako. Asan kaya si Lola?
Nahiga ulit ako at nakiramdam. Nagpalipas ako ng ilang saglit tapos sumilip ulit ako. Nandoon na si Lola. Nakita kong hinahanda na niya ang mga kasangkapan niya sa pangungulam. Nagpalakad-lakad ako sa loob ng aking kwarto. Hindi ako mapakali. Maya-maya ay lumabas ako ng silid. Kinatok ko si Lola. Una ay hindi siya nagbubukas ng pinto, pero hindi ako tumigil sa pagkatok hanggang sa pagbuksan na niya ako. La, wag na po. Wag niyo na pong ituloy. Pinatuloy ako ni Lola sa loob at sabing maupo lang ako at panoorin ang gagawin niya. Dapat ko rin daw yung matutuhan nang sa gayon ay walang sino man ang makagawa ng pang-aapi sa akin. Pero La, may iba pa namang solusyon, di ba? Haharapin ko na lang yung demanda sa akin. Alam ko naman na hindi sila magtatagumpay. Si Laika naman nagbigay ng motibo na gawin namin yun. Tsaka hindi sila nakakasiguro na ako nga ang ama ng pinagbubuntis niya. Wala pang DNA testing noon, kaya malabong mapatunayan ang sinasabi nila. Sabi ni Lola, masyado raw matapang ang tiyahin ni Laika. Pinagtaasan daw siya nito ng boses at ipinagtulakan nang nagpunta siya sa bahay ng mga ito para ayusin nga sana ang problema. Malaking halaga lang daw ang solusyon para maayos ito, kaya desidido na si Lola na gawin ang gusto niya kahit na tumutol pa ako. Wala na nga akong nagawa. Nanatili ako sa loob ng silid habang isinasagawa yon ni Lola. Gusto ko sanang lumabas pero pinigilan niya ako at sabing kailangan ko raw pag-aralan ang bawat detalye. Dala lang siguro ng kuryosidad sa kapangyarihang itim ni Lola kaya tahimik ko siyang pinanood. Hindi ko alam kung gaano katagal yun. Nang matapos ay pinalabas na ako ni Lola. Kailangan daw niyang magpahinga dahil naubos ang lakas niya. Noon lang daw siya nakaramdam ng ganoon matapos siyang magsagawa ng kulam. Para siyang nauupos na kandila. Dati naman daw ay hindi. Lumabas ako ng silid na bitbit ang pag-aalala. Pagdungaw ko sa bintana ay nakita kong palabas naman si Laika ng pintuan nila. Napatingin din ito sa akin. Lumabas ako ng bahay. Laika! Lalapitan ko sana pero nagmamadali rin itong pumasok sa loob nila. Nakita ko sa itsura niya na para siyang may kinakatakutan. Napansin ko rin ang tila mga pasa sa braso niya. Naisip kong may hindi magandang nangyayari sa kanya. Mukhang may nananakit sa kanya. Baka sinaktan siya ng tiyahin niya dahil sa nangyari. Yun ang mga naglalaro sa isip ko na agad ko ring sinabi kay Lola Lourdes pagkagising nito. Sabi ni Lola, kung ganon ay kailangan ko raw makausap si Laika. Pero paano? Gayong ni ayaw itong paharapin sa amin ng tiyahin niya. Nag-isip ako ng paraan kung paano ko makakausap si Laika. Natsyempuhan ko na lumabas ng bahay ang tiyahin niya pero hindi naging ganun kadali dahil bihira lang pala itong lumabas ng bahay. Mabuti na lang at matyaga ako. Nakita ko itong dala ang bayong palabas. Siguro ay magpupunta sa palengke. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Dali-dali akong nagpunta sa bahay nila. Kumatok ako ng ilang beses. Walang nagbubukas ng pinto. Ang ginawa ko ay inikutan ko ang bahay nila.
baka may bintana o kahit butas para makita ko si Laika sa loob. Hindi naman ako nabigo. May nakita akong bintana. Tamang-tama at sa kwarto pala yun ni Laika. Nakahiga siya sa kama ng patalikod. Nang marinig niya ang tawag ko ay tumingin siya sa akin. Nagulat siya at tinanong kung anong ginagawa ko roon. Gusto ko lang malaman kung okay ka. Lumapit sa bintana si Laika at sinabihan akong umalis na roon bago pa ako madatnan ng tita niya. Pero hindi pa ako umalis dahil alam kong yun lang ang pagkakataon na makakausap ko siya. Kahit anong pangungulit ko ay hindi ko talaga siya mapilit na sabihin sa akin ang tunay na nangyayari sa kanya na tulad ng hinala ko. Bago niya ako ipagtabuyan ay sinabihan niya akong mag-ingat kami ng lola ko dahil may kapangyarihang itim ang tiyahin niya. Napaatras ako sa nalaman ko. Dali-dali na akong bumalik sa amin. Hinanap ko si lola. Sa isip ko, kaya siguro nakaramdam ng panghihina si lola nung kinulam niya ang tiyahin ni Laika ay dahil may kapangyarihan din ito ng tulad sa kanya. Naabutan ko si lola sa silid niya na nakahiga. Sabi masama raw ang pakiramdam. Nang sabihin ko kay lola ang nalaman ko, ay nakita ko sa mukha niya ang labis na pag-aalala. Humingi siya sa akin ng ballpen at papel. Nang mabigyan ko na siya, ay may isinulat siya roon. Hanapin ko raw ang mga uri ng halaman na yun sa pinakamalapit na gubat. Kailangan kong makuha lahat ang nakalista ron bago sumapit ang Biyernes. Tatanungin ko pa sana si Lola Lourdes kung para saan ang mga yun. Pero sabi niya, gusto na niyang magpahinga ulit. Noon ko lang nakita na ganoon katamlay si Lola, kaya hindi ko talaga maiwasang hindi mag-alala. Mabuti na lang at walang pasok noon, kaya nagmadali na akong gawin ang kanyang iniuutos. Mag-isa kong tinungo ang gubat. Medyo nahirapan akong hanapin ang mga halamang pinapakuhan ni Lola dahil yung ibang nakalista ron ay bihira talaga. Nagpatulong pa nga ako sa isang mangangahoy na kakilala ko. Sinabi ko lang na may sakit si Lola at kailangan niya ang mga halaman na yun. Tinulungan naman niya ako. Ilang araw din akong nagpabalik-balik sa gubat. Nung may pasok na ako, bago umuwi, ay dumaan ako ron. Sa wakas ay nakuha ko naman lahat bago sumapit ang Biyernes. Nung nakauwi na ako, sinabi ko kay Lola na ako na ang gagawa kung anuman ang gagawin niya kasi nangihina pa siya. Iutos na lang niya kako kung ano ang mga hakbang. Pero sabi ni Lola, kaya naman daw niya. Pinalabas muna niya ako ng silid. Kailangan daw niyang mapag-isa. Saka na lang daw niya yon ituturo sa akin. Lumabas naman ako, pero hindi ako mapakali. Kaya pumasok ako sa kwarto ko at sinilip sa butas ang gagawin ni Lola. Pinanood ko siya ng tahimik habang ginagawa niya yun. Dinikdik niya lahat ng halamang pinakuha niya sa akin. Tapos binilog niya at saka pinatakan ng kandilang itim paikot. Bukod doon, may mga ginawa pa siya. Hindi ko na lang idedetalye kasi mahabang proseso. Pero bawat ginagawa ni Lola ay aking tinandaan at aking inilista sa bakanting notebook ko. Napapaisip ako kung bakit hindi na natuloy ang demanda sa akin ng tiyahin ni Laika
gayong wala namang kaming ibinigay na malaking halaga. Hindi ko rin ito nakikitang lumalabas ng bahay, pati si Laika. Naisip kong tanungin si Lola Lourdes. La, ano na po kaya ang nangyari sa magtiyahin? Hindi rin ako masagot ni Lola. Gumawa lang daw siya ng pangontra sa kulam dahil sa pangihinang naramdaman niya. Sabi pa ni Lola, mukhang isang malakas na mangkukulam ang tiyahin ni Laika dahil hindi ito tinablan ng kulam niya. Ano na po kaya ang susunod na mangyayari? Saglit na nag-isip si Lola. Maya-maya ay sinabi niya sa akin na alamin ko ulit ang kalagayan ni Laika. Ganon nga ang ginawa ko. Kaso hindi ko na matsyempuhan ang paglabas ng tiyahin niya. Nagbakasakali na lang ako na makikita ko ulit siya at makakausap sa bintana ng kwarto. Wala siya roon. Ilang beses ko ulit sinubukan. Hanggang isang araw ay makita ko si Laika na lumabas ng bahay. Nakatulala siya, parang wala sa sarili. Maliliit ang hakbang na naglalakad. Sinabayan ko siya at kinumusta, pati ang sanggol sa kanyang sinapupunan, kinumusta ko rin. Tumingin lang siya sa akin. Tapos nagpatuloy na siya sa paglalakad ng dahan-dahan. Pinigilan ko siya sa braso. Laika, saglit lang ha. Pwede ba mag-usap muna tayo? Ano bang nangyayari sa'yo? Inalis niya ang kamay ko sa braso niya at nagpatuloy pa rin siya sa paglalakad. Sinabayan ko na lang siya. Naisip ko na baka nadidepress din siya sa kanyang sitwasyon, kaya inalok ko siya ng tulong. Laika, sorry sa mga nangyari sa atin ha. Patawarin mo na ako kung ano man ang naging kasalanan ko sa'yo. Kung kailangan mo ng tulong, bilang kaibigan, nandito lang ako. Huminto siya sa paglalakad at nagulat ako sa sinabi niya. Hindi raw niya kailangan ng tulong ng kahit na sino. Kung inaakala ko raw na mahinang babae siya, nagkakamali raw ako. Hindi na ako nakakibo at hindi ko na rin siya sinabayan sa paglalakad. Tinanaw ko na lang siya habang papalayo. Ni hindi ko na nagawang kumustahin ang tiyahin niyang hindi ko na nakikita. Nagtataka rin ako kung bakit nakakalabas na siya. Para talagang may maling nangyayari. May ganoon na kong kutob, hindi ko lang matukoy kung ano. Habang kumakain kami ni Lola ng hapunan, binanggit niya sa akin na nakita niya si Laika kanina nung pauwi na ito sa bahay. May kasama raw na doktor. Siguro raw ay may sakit ang tiyahin nito at hindi kayang lumabas ng bahay kaya nagpatawag na lang ng doktor. La, hindi po kaya ngayon palang tumatalab ang kulam niyo sa tita niya? Umiling si Lola. Ang sabi niya, hindi maaaring maatrasado ang talab na isang kulam. Alam daw niya na hindi talaga ito tumalab sa tiyahin ni Laika dahil siguro ay may pangontra rin ito. Nararamdaman daw niya na mas malakas ito kaysa sa kanya. Pero ang pagkakasakit nito, hindi niya alam kung ano naman ang tungkol doon. Bakit hindi ko raw tanungin si Laika? Napahugot ako ng buntong hininga bago inamin kay Lola na hindi na kami okay ni Laika. Para ngang maitinatago siya sa akin. Ayoko na lang mag-isip pati si Lola. Kaya hindi ko na sinabi sa kanya ang sinabi ni Laika na gumugulo sa isip ko. Bago matapos ang hapunan, sinabihan na lang ako ni Lola na iwasan na lang ang magtiyahin. Tutal ay hindi na raw kami ginugulo ng mga ito. Tapos na ang problema ko, kaya mas mabuti raw siguro
kung hindi na lang kami makikialam sa kung anuman ang nangyayari sa kanila. Pero may isa pang katanungan ang nagpagulo sa akin. Lola, paano po kung ako talaga ang ama ng dinadala niya? Hindi rin nakasagot si Lola. Kahit sinabi ni Lola na wag na kaming makialam sa magtiyahin, ay hindi ko pa rin maiwasan na hindi mag-isip. Hanggang sa isang umaga ay nagulat kami pareho ni Lola Lourdes. Habang nagsisibak kami ng kahoy ay may tricycle na huminto sa tapat ng bahay nila Laika. Tapos nakita namin na magkatulong na inilalabas ng dalawang lalaki ang tiyahin ni Laika mula sa bahay nila. Mukhang wala na itong buhay. Nagkatinginan kami ni Lola pero wala ni isa sa amin ang nag-usisa kung anong nangyari. Isinakay sa tricycle ang tiyahin at sumakay din doon si Laika. Lalo na akong nag-alala para sa kanila. Ang sumunod na pangyayari ay ang burol na ng tiyahin ni Laika. Nilapitan ko siya at tinanong kung anong ikinamatay nito. Sabi niya, sakit daw. Hindi na niya idinitalya pa ang tungkol doon. Iniba ko na lang din ang usapan. Tinanong ko kung may darating ba siyang mga kamag-anak. Umiling siya at ang sabi, sila na lang daw talagang dalawa ang magkamag-anak. Matitipid ang mga naging sagot sa akin ni Laika. Ibang-iba na siya sa Laika na unang nagpakilala sa akin. Yung masayahin, bungisngis at madaldal. Napakatahimik na ni Laika na para bang ang bigat-bigat ng dinadala niya. Kung sa bagay, ikaw ba naman ang mawalan ng nag-iisang mahal sa buhay tapos nagdadalang tao ka pa? Napakahirap nga naman noon. Sa sobrang tuwa ko ay hinawakan ko ang kamay niya at sabi ko kahit anong oras niya kailanganin ng tulong ay kumatok lang siya sa bahay namin ni Lola. Binawi ni Laika ang kamay niya sa pagkakahawak ko at ipinaalala sa akin na hindi niya kailangan ang tulong ko. Tapos ay tumayo siya at lumapit sa kabaong ng tiyahin niya. Hindi na ulit siya lumapit sa akin. Alam kong marami rin ang tumulong kay Laika para maiburol at mailibing ang tiyahin kahit hindi man sila taga roon. Ang mas inaalala ko ay yung mga susunod na araw na mag-isa na lang siya. Sa tingin ko, may edad lang siya sa akin ng kaunti. Wala pa naman siyang trabaho. Ano ang ibabayad niya sa upa sa bahay? Paano sila mabubuhay ng sanggol? Sabi ko sa sarili ko, bahala na. Kung siya nga ay hindi nag-aalala para sa sarili niya. Basta kami naman ni Lola kung kailanganin niya ay hinding-hindi namin siya tatanggihan. Lumipas pa ang mga araw na naging tahimik ulit sa kabilang bahay. Pero paminsan-minsan ay nakikita ko pa rin lumalabas si Laika. Hindi ko alam kung saan siya nagpupunta. Minsan nga naiisip ko baka doon sa lalaking nakita ni Lola na nakaakbay sa kanya. Hindi ko alam kung nagpunta yun ng burol ng tiyahin niya. Hindi ko naman yun kilala. Baka kaya ayaw niyang tumanggap ng tulong mula sa akin. Dahil nga may tumutulong na sa kanya. At yun ang tatay ng ipinagbubuntis niya. Sari-sari talaga ang naiisip ko nun na puro hinala ko lang. Hanggang isang gabi, habang nakapaminta na ako, nakita kong lumabas ng bahay si Laika. Nakati-katihan kong sundan siya
Nag-alala ako dahil 9:00 na ng gabi noon. Ang ganoong oras ay hating gabi na sa probinsya. Tapos buntis pa siya. Ewan ko nga kung bakit parang hindi naman lumalaki ang kanyang tiyan. Hindi ko na siya tinawag. Palihim ko lang siyang sinundan. Minsan napapahinto siya sa paglalakad. Siguro nararamdaman niyang may sumusunod sa kanya. Buti na lang at nakakapagtago agad ako sa mga puno sa gilid ng kalsada. Sinundan ko siya hanggang sa makarating kami sa sementeryo. Nasindak ako sa lugar na pinuntahan ni Laika. Pero nandoon na rin lang ako. Hindi na ako umatras. Tinuloy-tuloy ko na ang pagsunod ko sa kanya. Pumasok siya sa sirang bahagi ng bakod ng sementeryo. Hinayaan ko muna siyang makalayo ng konti dahil kapag sumunod agad ako, wala akong mapagtataguan kung sakaling mapalingon siya sa akin. Nang medyo nakalayo na siya, saka ako nagmamadaling humakbang. Tapos naging maingat na ang bawat paghakbang ko sa pagsunod sa kanya. Sabi ko na nga ba, sa puntod ng tiyahin niya siya pupunta. Pero napaisip ako kung bakit sa ganoong oras niya ito dadalawin. Naupo siya ng paluhod sa harap ng puntod. Inilabas niya ang laman ng dala niyang bag. Nagulat na naman ako dahil ang mga gamit na yon ay tulad ng mga gamit ni Lola sa pangungulam. Baka naman iiwan niya roon ang mga gamit ng tiyahin niya. Pero hindi. Iba ang ginawa niya. Sinindihan niya ang kandilang itim at itinirik sa harap mismo ng puntod. Tapos binuksan niya ang itim na aklat at bumigkas ng mga salitang hindi ko maintindihan. Siguro tulad din ng binibigkas ni Lola. Itinaas pa niya ang aklat na itim at nilakasan ang pagbanggit ng mga kakatuwang salitang yun. Ngunit ilang saglit ay binitawan niya ang aklat. Tapos sumigaw siya ng malakas na parang inilalabas niya ang bigat ng nasa dibdib niya at saka isinubsob ang mukha sa sariling palad. Umiyak siya ng umiyak. Urong-sulong ako kung magpapakita na ba ako sa kanya o mananatili lang ako sa likod ng nicho na pinagkukublihan ko. Dahil hindi siya tumitigil sa pag-iyak, kaya naman hindi na ako nakatiis. Dahan-dahan akong lumabas sa pinagtataguan ko at maingat na lumapit sa kanya. Alam kong nagulat siya nang makita ako. Itinigil niya ang pag-iyak at tinanong ako kung bakit ko siya sinusundan. Sorry, Laika. Nakita kasi kita kanina na lumabas ng bahay. Nag-aalala ako sa inyo ng baby. Eto, gamitin mo muna. Iniabot ko sa kanya ang sombrero ko kahit dapat ay kanina ko pa yun ginawa. Hindi niya tinanggap. Sabi niya, wala na siyang baby. Nakunan siya. Siyempre ikinabigla ko yun at ikinalungkot na rin. Ha? Anong nangyari? Tumayo siya at diretsyong tumingin sa mga mata ko. Hindi niya sinagot ang tanong ko. Ang sabi niya, tingnan ko raw ang ginagawa niya. Siguradong nakita ko rin daw ang mga ginawa niya kanina. Ano raw ang masasabi ko? Hindi ako makakibo. Tinatanong niya ako kung natatakot na raw ba ako sa kanya. Isa raw siyang mangkukulam. Siya ang may kapangyarihang itim at hindi ang tiyahin niya. Napapalunok ako sa mga revelasyon ni Laika. Hindi. Hindi ako natatakot sa'yo.
Isa pa ulit na revelasyon ang inamin niya sa akin na hindi sa sakit na matay ang kanyang tiyahin kundi sa kagagawan niya. Kinulam mo ang sarili mong tiyahin? Pinatay mo siya? Hindi muna siya sumagot. Ibinaling niya ang tingin sa puntod ng tiyahin. Sabi niya, hindi niya intensyon na patayin ito. Ang gusto lang niyang mangyari ay bigyan ito ng leksyon dahil sa sobrang pakikialam na nito sa buhay niya. Hindi na raw siya bata, pero kung itrato siya nito, daig pa niya ang walang isip. Sinasaktan din daw siya nito sa konting pagkakamali na nagagawa niya. Lalo na nung malaman nito na nagdadalang tao siya. Alam ng kanyang tiyahin na may alam siya sa kapangyarihang itim, kaya't gusto raw nito na gamitin niya yun laban sa akin. Pero naramdaman daw niya na kauri niya ang lola ko na isa rin itong mangkukulam. Kaya sa halip na gamitan ako ng kapangyarihang itim niya, ay naglagay na lang siya ng proteksyon sa kanilang dalawa ng tiyahin niya. Dahil hindi raw malayong gamitin din ng lola ko ang kaalaman nito sa kapangyarihang itim laban sa kanila. Lalo pa at hindi maganda ang pagtrato ng tiyahin niya sa lola ko. Pakiramdam ko noon ay tulad din ako ng nauupos na kandila. Ako naman ang napaluhod sa mga revelasyon ni Laika. Sapat na bang dahilan yon para kulamin mo siya? Meron pa raw ibang dahilan. Dahil ayaw ko siyang tanggapin at ang dinadala niya, kaya naisip ng tiyahin niya na ipaako yun sa ibang lalaki, sa dati niyang nobyo. Kung hindi raw siya papayag, ay itutuloy nito ang demanda sa akin. Bukod sa bantang yon, ay sinaktan pa siya nito na dahilan para madulas siya at mawala ang dinadala niya. Dahil sa mga pangyayaring yun, kaya't naisip niya itong bigyan ng leksyon. Yun lang talaga ang balak niya, ang maratay ito sa banig ng karamdaman para kahit pansamantala ay matigil ito sa pagmamando sa mga dapat niyang gawin. Ngunit hindi nito kinaya ang ibinigay niyang kulam. Sinubukan naman daw niyang bawiin ang kulam na inilagay niya rito, pero hindi umubra. Huli na ang lahat. Ngayon ay sinusubukan pa rin niya itong buhayin sa pamamagitan ng ritual na mga nalalaman niya. Kaso hindi rin umuubra. Habang patuloy si Laika sa pagsisiwalat ng mga pangyayaring yun, ay umiiyak siya. Niyakap ko siya. Tama na, Laika. Oras na talaga siguro ng tiyahin mo. Huwag ka na makonsensya. Hindi mo naman intensyon na patayin siya eh. Sa tingin ko, parang nawawala na sa sarili si Laika sa mga sandaling yon. Kumawala siya sa pagkakayakap ko at sabi, tulungan ko raw siya. Uulitin daw niya ang ritual. Siguradong magtatagumpay na siya kapag sinubukan niya ulit. Nagmamadali pa siya at nanginginig ang kamay habang hinahanda ulit ang mga gamit niya. Awang-awa ako doon kay Laika. Kaya sa halip na kontrahin ko siya, ay sinunod ko na lang ang gusto niyang mangyari. Tinulungan ko siya sa ritual na ginagawa niya at sinamahan hanggang sa siya na rin ang kusang sumuko. Naghiwalay kami nung gabing yun na sa tingin ko ay maayos kaming dalawa. Pag-uwi ko ay nakaabang na sa akin si Lola. Alam kong pagagalitan niya ako dahil hindi ako nagpaalam sa kanya at gabi pa. Pero nang sabihin ko sa kanya ang mga nalaman ko tungkol kay Laika ay hindi siya nakaimik. Hindi siya makapaniwala.
Hindi niya akalain na ang bata pang si Laika ay may ganoon ng kaalaman sa kapangyarihang itim. Pinalaan ako ni Lola. Posible raw nagantihan din ako ni Laika dahil kung hindi dahil sa akin ay hindi magiging ganoon kabigat ang sitwasyon nito. La, okay na kami ni Laika. Tinulungan ko pa nga siya sa ritual. Ako ang naghawak ng aklat. Tapos, hinatid ko pa siya pa uwi. Sa tingin ko, hindi niya magagawa sa akin ang iniisip mo. Hindi na lang kumibo si Lola Lourdes, pero alam kong nag-aalala pa rin siya sa akin. Ang nasa isip ko naman, simula bukas ay lagi kong titingnan si Laika. Gusto kong iparamdam sa kanya na kahit nawalan siya ng masungit na tiyahin, ay meron pa rin naman siyang kaibigan na masasandalan, lalo na sa mga panahon na yun na alam kong kailangan niya ang isang tulad ko na handang umunawa sa kanya. Pero nung mga panahong ding yun, hindi ko pa rin sigurado kung kaibigan pa rin ba ang tingin ko sa kanya. Parang mas importante na siya sa akin kaysa dati. Kinabukasan, nagluto si Lola ng merienda. Sabi niya bigyan ko raw si Laika habang mainit pa ang sopas. Ako naman, sunod agad. Pero nung kumakatok na ako sa bahay ni Laika, ay hindi ito sumasagot at nagbubukas ng pinto. Naisip ko baka natutulog o kaya nasa banyo, kaya umuwi na lang ako. Nang sumunod na araw, hindi ko pa rin nakita si Laika. Gusto ko pa sanang alamin kung anong nangyayari sa kanya. Subalit, hindi ko na nagawa dahil nagsimula na akong makaramdam ng hindi maganda. Para akong masusuka na hindi ko maintindihan. Dinala agad ako ni Lola Lourdes sa doktor. Na-confine ako ng 2 araw sa ospital. Pero lumabas din kami dahil ayon sa resulta ng mga test ay okay naman ako. Wala akong diferensya. Dahil doon ay nagduda ang lola ko na baka may ginagawa na sa akin si Laika. Pinuntahan niya ito sa bahay. Wala ring sumasagot. Ang sabi ng kapitbahay namin ay wala na raw doon si Laika. Nanlulumo si Lola habang sinasabi sa akin yun. Ang pagkakamali raw niya ay hindi niya ako nalagyan ng proteksyon laban kay Laika. Dapat nung una pa lang na sinabi ko sa kanyang mangkukulam din ito, gaya niya, ay ginawa na niya ang proteksyon para sa aming dalawa, tulad ng ginawa nito para sa kanilang magtiyahin. Pero wag daw akong mag-alala, gagawa siya ng paraan, lalabanan niya ang kulam ni Laika. La, hindi ka pa naman po sigurado na kinukulam na nga ako ni Laika. Baka hindi lang talaga nakita ng mga doktor ang dahilan ng panghihina ko. Magpatingin po kaya muna tayo sa ibang doktor. Tumanggi si Lola. Malakas daw ang kutob niya na may gumagawa nga sa akin. Sabi ni Lola, siya na raw ang bahala. Mag-iisip siya ng paraan. Hindi ko na kinontra ang lola ko. Hinayaan ko na lang siya kung ano ang magagawa niyang lunas para sa akin. Ngunit sa paglipas ng mga araw, pakiramdam ko ay lalo pa akong lumalala. Habang si Lola ay abalang-abala kung papaano ako mapapagaling. Nakikita ko siyang panay ang orasyon. Naawa na nga ako kay Lola dahil napapabayaan na niya ang kanyang sarili. Sa akin lang nakatuon ang kanyang pansin. Sinabi kong humingi na lang kaya kami ng tulong din sa albularyo. Pero hindi pa rin sumusuko si Lola. Gagawin daw niya ang lahat para mapagaling ako. Dasal din ako ng dasal.
Sa totoo lang, hindi pa kami sigurado ni Lola na si Laika nga ang gumagawa sa akin. Kahit siya lang talaga ang may motibo. Pero dinarasal ko pa rin na sana hindi siya. Kasi naniniwala ako na maayos na kami. Na okay kami. Kung siya talaga, baka nga hindi pa niya ako napatawad. Baka tama nga si Lola. Napag-isip-isip na rin siguro niya na ako ang punot dulo ng naging sitwasyon niya. Pero kung babalikan natin sa simula ang kwento, siya naman talaga ang unang lumapit at nagbigay ng motibo sa akin. Ang kasalanan ko lang siguro ay yung hindi ko pagtanggap sa kanyang dinadala dahil nga nagduda ako na sa akin yun. Kung may babalik ko lang nga sana, yung pagkakataon na yun ay hinding-hindi na ako tatanggi o kaya hindi ko na sana ginawa ang hindi naman talaga namin dapat ginawa. Pati pag-aaral ko, naapektuhan na dahil sa nangyayari sa akin. Hirap na hirap ako sa kalagayan ko. Wala mang lumalabas sa akin na mga butlig o kung ano-ano. Pero yung pakiramdam ko, para akong nasusunog sa loob. Kumikirot ang bawat bahagi ng katawan ko. Nahihirapan akong makagalaw at pati na rin magsalita. Dumating pa ako sa punto na sumisenyas na lang ako kay Lola. Dinalaw naman ako ng mga magulang ko sa bahay namin ni Lola. Nang makita nila ang kalagayan ko, ay gusto nilang ibalik ako sa ospital at ipa-confine. Pero ayaw ni Lola. Nanggaling na raw kami doon at wala ring nagawa ang mga doktor. Siya na raw ang bahala sa akin. Wala ring nagawa sina mama at papa. Hindi ko naman alam kung ano ang mararamdaman ko. Basta nagtitiwala na lang ako sa kakayahan ni Lola. Naalala ko nung kinontra ni Lola ang inakala niyang kulam sa kanya, yung mga pinakuha niyang halaman. Sinabi ko kay Lola na baka yun din ang makakapagpabuti sa karamdaman ko. Sumang-ayon naman si Lola. Hindi niya sigurado na tatalab yun sa akin, pero susubukan daw niya. Ganoon nga ang ginawa namin, pero habang ginagawa ang proseso nun, si Lola Lourdes ay biglang hinimatay. La! Kahit hirap na hirap akong magsalita at kumilos, ay pinilit ko pa rin na mailagay si Lola sa higaan niya. Alam kong kailangang maipagpatuloy ang ginagawa niya, kaya sa kabila ng sakit na nararamdaman ko sa katawan, ay sinikap ko na maabot ang notebook ko para tingnan doon ang mga sinulat ko sa dating proseso na ginawa ni Lola. Binasa ko yun isa-isa at sa nanginginig kong kamay ay ako na ang nagpatuloy sa orasyon na dapat ay si Lola. Desperado na kasi akong gumaling noon. Ang nasa isip ko ay bahala na kung ano ang kalalabasan. Basta ang importante ay sinubukan ko kung anong makakaya kong gawin para matulungan ang sarili ko. Umiiyak na nga ako habang ginagawa ko yun. Muntik pa akong hindi matapos dahil sa sobrang sakit ng katawan na nararamdaman ko. Nagdasal na lang ako ng nagdasal at ipinabahala ko na sa Diyos ang buhay ko. Nangangatal talaga ang katawan ko noon. Makalipas ang mahigit 1 oras ng pagpupursige ko, sa wakas ay natapos ko rin. Nahiga ako sa sahig at tumingala sa altar. Umaasa akong malaki ang may tutulong noon sa akin na hindi na magtatagal ang paghihirap ko. Kinabukasan ay medyo bumuti naman ang pakiramdam ko sa katawan. Ang kaso, para naman akong inatake
Nawala yung mga kirot sa katawan ko, pero nangiwi naman ang bibig ko, pati mga kamay ko bumaluktot. Pero ayos na yun, kaysa naman kumikirot lahat ang kalamnan ko. Sabi ni Lola, napakagaling daw ni Laika. Siya na matagal na sa pangungulam ay hindi makayang tapatan ang husay nito. Sana lang daw ay matutunan nito na gamitin yun sa tama. Siya raw ay gumagawa ng kulam, ngunit inaalam niya muna ang dahilan at kinikilala ang nagpapagawa at gagawan dahil ayaw niyang kulamin ang isang inosenteng tao. Sabi pa ni Lola, isa na lang ang naiisip niyang paraan para tuluyan akong gumaling at bumalik sa normal. Kailangan niyang mahanap si Laika. Tumango-tango lang ako sa sinabi ni Lola. Naalala niya yung lalaking nakita niyang nakaakbay kay Laika noon. Nakita raw niya ulit yun sa palengke. Nagbubuhat ng sako-sakong bigas. Posibleng doon ito nagtatrabaho. Baka may alam ito kung saan matatagpuan si Laika. Sa sinabi ni Lola, kahit papaano ay nagkaroon ako ng pag-asa na matatagpuan pa namin si Laika. At sana kapag nakita na siya ni Lola ay maging maayos na ang lahat. Kinabukasan, maaga pa lang ay umalis na si Lola. Nagpunta na siya ng palengke para hanapin yung lalaki. Sa mga unang araw ng paghahanap niya ay hindi niya ito natsyempuhan. Pero isang beses sa wakas ay nakita rin niya ito. Tinanong niya agad kung alam ba nito kung saan na nakatira si Laika. Laking pasasalamat ni Lola nang sabihin nito na sa kabilang bayan lang lumipat si Laika. Nagpasama pangaraw ito sa kanya sa paghahanap ng bagong malilipatan, kaya alam niya. Nagmagandang loob naman ang lalaki na samahan si Lola doon. Napag-alaman din ni Lola na ito pala ang unang nobyo ni Laika. Kaso lang, si Laika mismo ang nakipaghiwalay dito at gusto na lang na maging magkaibigan sila. Nang matunton ni Lola Lourdes ang bahay ni Laika, nagulat daw ito. Iniwan na ng lalaki si Lola roon. Pinatuloy naman siya ni Laika. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Lola. Sinabi na agad niya kay Laika kung ano ang pakay niya. Pero itinanggi yun ni Laika. Wala raw siyang kinalaman sa nangyayari sa akin. Kaya lang daw siya lumipat ng bahay ay dahil daw ayaw na niyang maalala ang mga hindi magandang pangyayari sa bahay na yun. Hindi na kumbinsi ni Laika si Lola. Hindi ito naniwala na wala siyang alam. Bilang kapwa mangkukulam, amoy na amoy daw ni Lola ang pagtatakip na ginagawa ni Laika sa sarili. Ang ginawa ni Lola Lourdes ay lumuhod siya sa harapan nito at nagmakaawang alisin ang kulam sa akin para makapamuhay ulit ako ng normal. Kung ano man daw ang mga nagawa kong mali ay pinagsisihan ko na yun. Dahil sa pagluhod ni Lola ay tila napalambot niya ang puso ni Laika. Kaya nagawa nitong umamin. Sabi pa ni Laika, minahal niya ako. Pero hindi ko raw yun sinuklian dahil daw sa ginawa kong pagtanggi sa kanila ng kanyang dinadala ay naging magulo ang sitwasyon niya, kaya nararapat lang din daw sa akin ang ibinigay niyang kulam. Inamin naman ni Lola na may kasalanan din ako, ngunit ipinaalala rin niya kay Laika na meron din itong kasalanan sa nangyari dahil ito mismo
ang naglapit ng sarili sa akin kahit alam naman nito na wala akong gusto sa kanya. Hindi nakakibo si Laika sa sinabi ni Lola. Saglit siyang pumasok sa silid. May ibinigay na kandila kay Lola at sabi ay itirik niya yon tuwing 6:00 ng gabi at alam na raw ni Lola kung ano ang dapat gawin para tuluyang maalis sa akin ang inilagay niyang kulam. Nagpasalamat si Lola at sinabi kay Laika na sa kabila ng mga nangyari ay gusto pa rin niyang maging magkaibigan kami. Ginawa ni Lola Lourdes kung ano ang sinabi ni Laika. At mula nga noon ay unti-unting bumabalik sa dati ang forma ng katawan ko. Hindi ganoon kabilis pero kahit papaano ay bumubuti araw-araw. Paunti-unti hanggang sa tuluyan na nga akong makapagsalita ng maayos at matuwid na rin ang mga kamay ko. Nung okay na ako ay nagpasama ako kay Lola sa bagong tinutuluyan ni Laika. Pero wala na naman ito roon. Nakalipat na ulit ng bahay. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Noon ko lang naamin sa sarili ko na espesyal talaga sa akin si Laika. Kahit pa hindi maganda ang pinagdaanan namin. Mas gusto ko na lang siyang alalahanin sa mga masasayang sandali namin. 2 dekada na nga ang lumipas at ang bahaging yon ng buhay namin ni Lola ay hindi ko na talaga makalimutan. Hindi ko na rin nakita pa si Laika pero hanggang ngayon ay naiisip ko pa rin siya. Minsan natatanong ko ang sarili ko kung kumusta na kaya siya, kung gumagamit pa kaya siya ng kapangyarihang itim o baka naman hindi na. Baka meron na siyang pamilya. Ako kasi, tumandang binata na lang ako. Ewan ko kung bakit. Baka ito talaga ang tadhana ko. Si Lola, sa awa ng Diyos, ay buhay pa rin naman at inaalagaan ko. Pero kung nasaan man si Laika ngayon, sana ay palagi siyang nasa mabuting kalagayan. Kung mapapakinggan niya ang kwentong ito, tiyak na maaalala niya ako at sana malaman niya na minahal ko rin siya. Magandang araw po sa inyong lahat at isang pagpupugay sa inyong suporta. Inaanyayahan ko din po kayong makinig sa aking channel, ang Mandirigma Horror Stories. Maraming salamat at mabuhay po kayo!